pansamantala nating iwanan yan dahil ginising tayo ng Panginoon, sapat na dahilan para papurihan siya. So, inaanyaya ka pong lahat na tumayo at ideklara ang kabutihan ng Panginoon. Amen. Oh, oh, oh. 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 Casting my cares aside, I'm leaving my past behind. Got my heart and mind on you, Jesus.
you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood
Hallelujah, hallelujah. Why don't we all give a shout of hallelujah? 1, 2, 3. Hallelujah! Hallelujah. Indeed, God is faithful. Amen. What a way to start the day. Hallelujah. Alam niyo po, marami po tayo dito ang nag-i-invest, kunwari sa properties, di ba? Sa mga stocks, sa mga, or hindi man nag-i-invest, yung iba, dinideposit sa bangko or nagta-time deposit. Para ano? Para kumita, di ba? Para yung ating pera ay hindi matulog. Para meron tayong pagkakataon na lumago yung ating pera. Pero, minsan, may talo. Di po ba? When we invest, hindi po lahat ay puro ganansya. However, ito ay ginagawa natin para sa atin. But these investments ay hindi po nagbibigay sa atin ng eternal significance. Okay? Basahin ko lang po sa Matthew 6 verses 19 to 21. Do not store up for yourselves treasures on earth where moths and vermin destroy and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven where moths and vermin do not destroy and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Matthew 16 verses 19 to 21 shows us that by giving to God, we store up eternal rewards. Wala pong talo dito. Wala pong lugi dito. Walang kahit anumang pera natin ang masasayang because what we store up is eternal values for all of us. Kaya't kung kayo po, hindi ko naman po sinasabi na huwag kayong mag-invest. Hindi ko naman sinasabi na tigilan nyo mag-invest sa mga properties, sa mga ginto at kung ano-ano pang pwede tayong kumita. But what I'm trying to say is, tayo na, halina po tayo mag-invest kung saan may eternal values. At ito ay ang pagbibigay natin ng ating handog at ikapo sa atin pong simbahan, sa atin pong Panginoon, so that ang lahat ng ating ini-invest sa kaharian ng Panginoon ay ibabalik sa atin ng Panginoon, siksik, liglig at umaapaw. Amen? Tayo po manalangin. Panginoon, thank you for this wonderful opportunity that we could invest in you, O God, with eternal significance, na hindi kailanman madlulugi ang amin pong ibinibigay sa iyo, sapagkat hindi kaila sa iyo na ang lahat ng ito ay naggagaling sa aming mga puso. Bless all the givers this morning, as well as those who cannot give today, and help us to be able to give in the future. In Jesus' name, and everybody say, Amen. Tayo na pong magbigay. Magandang umaga po sa inyong lahat. And before po tayo pumunta sa announcements, we would like to welcome the following people. So pag tinawag po yung pangalan nyo, tayo po kayo. So si Kelinda F. Quiyamco. Tayo po. Si CJ Beltram.
si Miles D. Gabion, si Sam Reyuso, at si Mercy Garcia po. So for our announcements, every Wednesday po yung prayer night at Amam's Garden at 6 p.m. And we have different services. Sa mga hindi po makakapag-church pagka weekends, we have an option for you to go to church on a weekday. And it's yung Thursday service po, and it's still here at 5 p.m. And our Sunday services, which is at 10 a.m. and at 5 p.m. And for our cell groups, sa mga wala pa pong cell group, join na po kayo and message lang po kayo sa FB page for more details. And of course, since it's the month of June, we will be celebrating Father's Day on June 16. So, our preacher for today is si Pastor Anthony Conanan, PA. Amen! Amen! Hello, yon. Amen and amen muli. Magandang umaga po sa ating lahat. Huwag po kayo magsasawa na ako po ang preacher. Joke lang po. Amen po and amen. Kamusta po kayo? Joke lang po yun. Pinatunog ko po talaga yun mula sa tech. Di ba nagulat kayo? Di ba nagulat kayo? Yung iba nakita ko naghahanap, hinahanap yung cellphone nila. Yung iba gumagano, saan kaya yung tumutunog? Pero sinadya ko po yun na ipatunog kasi gusto ko pong makita kung ano po yung reaksyon nyo kapag may tumatawag sa inyo. O kapag may narinig po kayong tumatawag. Ang tanong ko po, paano kung ang Diyos yung tumatawag sa inyo? Ano po bang magiging sagot nyo? I-ignore nyo lang. Baka sa may ganun, yung i-ignore nyo lang yung tawag. Hindi, hayaan mo lang siyang mag-ring dyan. Di ba, may ganun, hayaan lang natin mag-ring. Parang nakaka-relate dito yung mga kabataan. Hayaan ko lang yan mag-ring. O, meron naman, kinakancel. Yun, medyo masakit yun. Kinancel yan, di ba, busy lang. Kaya niya kinancel yung sagot. Meron naman, talagang sinasagot. This is the first day of June. It means first Sunday of the month. Ang ibig sabihin, first Sunday of the month. Communion and new series. Kaya po, ganun yung introduction ko kanina dahil ang title po ng series natin for this month is, basahin po natin sabay-sabay. Yan. That's the title ng series natin for this month, Calling and Responses. And today, alam nyo, nung pinagpipray ko po itong mensahe na to, ang sinabi lang po sa akin ng Panginoon, gusto ko sabihin mo sa Cornerstone, Marikina, that I still speak. Patuloy pa rin pong nangungusap ang Diyos. Maraming way po na nangungusap ang Diyos. Pero minsan akala natin, ganito na lang tayo sa linggo, nakikinig tayo ng salita ng Diyos, parang doon lang natin naiintindihan si Lord. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo na nangungusap po si Lord. And gusto ko pong sabihin sa bawat isa na ihanda po natin ang ating mga puso dahil ngayon pa lang umiikot na po ang banal na spirito at gusto pong mangusap sa bawat isa. Amen po. Ang isang tawag or call ay masasabi mong tawag kapag ito ay in-involve ng dalawang tao. Meron na ba dito nakaranas na tumawag sa sarili niya? Wala naman, ano? Mahirap tawagan yung sarili. Mahirap tawagan yung sarili. Kapag tinawag mo yung sarili mo, ikaw ay si Sisa. Narinig ako si Sisa. Tama, ikaw ay si Sisa. Si Sisa po ay baliw po sa isang nobela na sinulat po ni Jose Rizal. And a call involves a caller and a callee. Kaya po, ang title ng mensahe ko is The Caller and the Callee. Yan. Basahin po natin sa Ephesians chapter 4 verse 1. At dito po, gusto ko po kayong imbitahin na tumayo at sabay-sabay po nating basahin bilang paggalang po sa salita ng Panginoon. 1, 2, 3, go. I therefore, a prisoner for the Lord,
urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. Pagpalain po ang salita ng Diyos, tayo po'y manalangin. Lord, napakadakila mo, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, even sa inawit namin kanina, Panginoon, iniimbitahan mo kami, Panginoon, na lumapit sa iyo. And I pray, God, na ngayon ang bawat puso na nandito, Panginoon, ay maging handa sa gagawin mo, maging handa sa sasabihin mo. Lord, I pray that every heart, Lord, ay maging puso na nakagaya nung matabang lupa, Panginoon, na kapag ang buto ng iyong salita ang natanim, Panginoon, ito'y mamumunga. And I do pray that there will be no destruction in the name of Jesus Christ. And I pray for a spirit of the living God to be over upon this place, Panginoon, that I know that you will commission something today, Panginoon, na may itatalaga ka, may mamarkahan ka ngayong umaga na to, Panginoon. And Lord, we honor you and we bless you, and sa iyo ang lagi, ang lahat ng papurit, pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Pwede mo bago kayo umupo, tapikin nyo naman yung kaliwat kanan nyo, tsaka yung ngitian, ano, para naman masaya tayo. Amen. Amen. Maraming salamat po. Maaari na po kayo makaupo. Yan. Dito po sa binasa natin, ang kinakausap po ni Paul dito is the Church of Ephesus, o yung church ng mga taga-Epeso. Ang kinakausap po ni Paul dito ay hindi yung mga leader lang, hindi yung mga pastor. Ang kinakausap dito ni Paul ay mismong yung simbahan ng Epeso. So, kumbaga, ang kinakausap ni Paul dito ay simbahan ng Marikina. So, yan, maliwanag yun, And today, I want to break the mindset na kapag sinabing calling, ang pumapasok lang sa isip natin kapag sinabing calling, ay tungkol sa mga pastor. As pastor yan, tinawag yan, may calling yan. Yan, si Pibel, may calling yan kasi Si PA, may calling yan, kaya pastor yan. Pero gusto ko pong i-break yung mindset na yon na hindi lang pastor yung tinatawag na ng Diyos. Every one of us, sabi po sa binasa natin, every one of us has been called by God. Kung nandito ka ngayon sa service na to, you have been called by God. Ang tanong na lang, hahanapin mo lang ba yung tunog o sasagutin mo yung tawag ng Diyos? Yung kulay pula ba o yung kulay green ang pipindutin mo? Ay iba sinaswipe. And just want to declare, pwede bang sabihin mo sa katabi mo, uy, tawag ka ng Diyos. Yan. Uy, tawag ka ng Diyos. Uy, tawag ka ng Diyos. Hindi ko po alam sa inyo, pero ako po ay lumaki, ako po ay pinanganak sa Marikina. Hanggang 5 years old ako, tas kami po ay lumipat na sa Nueva Ecija. So sa Nueva Ecija po ako nag-elementary, sa Nueva Ecija po ako nag-high school. Tapos bumalik lang po ako dito sa Marikina para mag-aral ng college. At hanggang ngayon, dito na po ako nakatira. Pero during those times na naalala ko, malinaw kong naalala, na during those times, nung ako lalo na nung pag-graduate ko ng high school, tinatanong ko yung sarili ko, Lord, saan ba ako? And then, dito ako tinilaga ni Lord sa Marikina, na dito ako mag-aaral. And then, tinatanong ko, Lord, ano ba yung dahilan ko kung bakit ako nabubuhay dito? Ano ba yung dahilan ko kung bakit ako nandito sa Marikina? Natanong ko, ano ba yung dahilan ko, bakit mo ko binuhay sa mundo? Maraming tao hindi binuhay doon. Meron nga pinapa-abort, meron namatay agad ng baby pa lang, namatay na. Pero, tinatanong ko, Lord, bakit ako nasa sitwasyon na to? Ewan ko po sa inyo, kung natanong nyo na kung bakit ka ba nabubuhay sa mundo. Sa tingin mo ba nabubuhay ka lang sa mundo dahil wala kang choice, pinanganak ka? Hindi, pinanganak ako ng nanay ko, kaya nandito ako sa mundo eh. O nabubuhay ka sa mundo dahil may pamilya ka, nabubuhay ka sa mundo para yumaman. O bakit ka nga ba nabubuhay sa mundo? Natanong mo na ba ang Diyos? Alam niyo po, nung unang beses na na-encounter ko ang Diyos, yan po yung una kong tinanong, Lord, anong gusto mong mangyari sa buhay ko? Before ko po ma-encounter si Lord is a youth camp. Before ko po ma-encounter si Lord, ang pangarap ko lang po, ako po ay mag-aaral mabuti, magtatrabaho sa abroad, mag-iipon at magpapayaman sa abroad, papaginawain ko yung buhay ng pamilya ko at gagawin ko yung mga gusto ko. It's all about me. Ganun po yung pangarap ko sa buhay ko. Pero, nung nakakatagpo ko po ang Diyos, iba po yung sinabi niya. And, gusto ko pong sabihin sa inyo that there is hope today.
the life that you have ay may purpose. Kung ikaw ay lumaki o ikaw ay nag-grown up na sinasabi sa'yo, lumalaki ka sa mga salitang wala kang kwenta, today, I break that curse in the name of Jesus Christ. Dahil sinasabi ko sa iyo ngayon, tingnan mo ko sa aking mga mata, may kwenta ang buhay mo. Your life is important to God. Hindi madidefine ng buhay mo yung mga pagkakamaling nagawa mo sa nakaraan. Because today, you are here and God is saying to you, I'm about to do something big sa buhay mo at sisimulan natin ngayon. Are you ready? Amen. And gusto ko pong magsimula. Simulan po natin sa caller natin. Sino nga ba yung tumatawag? Ang tawag po ay dapat merong tumatawag at meron pong tinatawagan. Hindi siya matatawag na tawag kung walang tumatawag at walang tinatawagan. So doon tayo magsimula kung sino yung tumatawag. At walang iba kundi si Lord ang tumatawag po sa bawat isa sa atin. Alam niyo po why many people in the church doesn't engage in their calling? Because they don't know who the caller is. Maaaring umaattend ka lang sa simbahan because you have brought here, may kaibigan ka dito, may community ka dito, may family ka dito. Pero, okay ka na doon. Komportable ka na sa ginagawa mo ngayon and you don't want to know kung ano nga ba yung dahilan ni Lord kung bakit ka nandito. And many of us in the church, we don't know what to do and we don't engage in the calling that we have because hindi natin kilala kung sino yung tumatawag sa atin. Sino po dito yung may ugali na kapag hindi mo kilala yung tumatawag sa'yo, hindi mo sinasagot? Di ba? Ako rin eh. Siyempre, baka maniningil, baka mangungutang lang yun. Hindi ba? Pero, minsan, di ba, meron mga taong gano'n, may mga kilala akong gano'n. Hindi, pag si Melwin gano'n, hindi siya sumasagot kapag hindi niya kilala yung number na tumatawag sa kanya. Pero gusto ko pong baliktarin ngayon that we need to know the caller para maunawaan natin kung ano yung panawagan natin. And ang gusto ko pong sabihin sa inyo ngayon, ang pinakaunang tawag sa atin ng Diyos ay tinawag niya tayo mula sa kanyang sarili. O Jesus Christ called us to Himself. Kaya po kayo nandito ngayon, na born again po kayo, nagpabaptize po kayo nagpabaptize po kayo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. Because Jesus Christ chose you to be part of His family. Kaya ka nagkaroon ng kaligtasan dahil tinawag ka ng Diyos sa kanyang sarili. Hindi dahil sa galing mo, hindi dahil sinabi mo, hindi, ako nga lumapit kay Lord eh. He loved us because He loved God because He first loved us. Tinawag niya tayo dahil nilapit niya yung sarili niya sa atin. And the problem for us in the church, na kontento na tayo, na pumunta na lang linggo-linggo sa simbahan because that's the assurance na tayo ay mapupunta sa langit. De, okay na ako, every Sunday mag-a-attend lang ako, sigurado na mapupunta ako sa langit. Pero kung pupunta tayo po sa dulo ng salita ng Diyos, alam niyo po ba na pagkatapos ng buhay natin, Jesus will judge us according to what we have done. Hindi po kung ligtas tayo o hindi. Hindi na po tayo dun huhusgahan. Ang mga Kristiyano po ay huhusgahan based sa nagawa natin. Based sa pagsunod na sinasabi sa atin ng Panginoon. Ang tanong, is your life is obedient to God? O parang ini-ignore mo lang lahat ng sinasabi niya sa'yo? And alam nyo, nung ginawa tayo ni Lord, lahat ng kakayanan para ma-fulfill mo yung calling mo and purpose mo, nasa iyo na. Sino may favorite verse ng Jeremiah 29, verse 11? Pwede bang sabay-sabay nating bigkasin kahit hindi natin i-flash? For I know the plans I have for you. Yan! Ibang version yan. Ano pala? View, hope,
and the future. Di ba napakaganda ng verse na to? Actually, may konteksto yan, pero hindi na natin yun palalimin dahil gusto ko lang sabihin sa inyo that before God made you, meron na siyang plano sa buhay mo. Lahat ng kakayanan na para mapulfill mo yung calling mo, lahat ng kakayanan para magawa mo yung pinapagawa niya is in you. Ano pang kinakatakot mo para hindi mo gawin yung panawagan ng Diyos sa buhay mo? Kailangan muna natin makilala yung caller. Kailangan muna natin makilala si Lord para mas maunawaan natin yung pinapagawa niya sa buhay natin. And gusto ko po kayong hamunin. Kailan niyo po natanong si Lord, Lord, ano po yung purpose ng buhay ko? Alam niyo po, nung tinanong ko si Lord, kung ano yung purpose ng buhay ko, 3 araw ako nag-pray. Sabi ko, Lord, kausapin mo ako sa panaginip ko. Kung ano ba yung blueprint ng buhay ko. Tinanong ko talaga kay Lord yun. Kung ano po yung, hindi ko kailangan malaman yung detalye ng buhay ko. Ang kailangan ko lang malaman, the blueprint. Di ba ganun sa mga nagpapagawa ng bahay, may blueprint. Kasi nandun yung plano, andun yung, eto yung finished product, eto yung ine-expect natin na output. Ako yung tinanong ko kay Lord, Lord, what is the blueprint of my life? And 3 days I pray. The 3rd night, magkakasama pa kami sa Baguio nila Diko, nila Dondon. Nang usap sa akin si Lord, sa panaginip ko, ako po ay nag-i-speak sa mga tao. And the people, and alam ko sa panaginip ko na ako'y pastor. Pero sabi ko noon, matagal pa yun kasi bata pa ako. Mga 50 pa ako maging pastor or 40. Ganun kasi mindset ko noon. Bata pa akong Kristiyano noon, pero pinakita sa akin ni Lord that I will become a pastor. Hindi ko po ito pinili. Hindi ko po ito ginusto. Hindi po naarok ng isipan ko na magiging pastor ako. Kasi tingin ko, sasabihin ko po, walang iya talaga ako dati. Pero hindi ko po talaga naisip. I didn't even think. Pero God, when I encounter God, doon ang usap si Lord. Kaya ang hamon ko sa inyo, tanungin niyo yung caller. Para malaman niyo yung purpose ng buhay niyo. Hindi pa dyan. Dyan sa lugar mo, hindi pa yan. And doon ang usap sa akin si Lord, na-fulfill, tapos may mga taong dumating dito, nagpo-prophesy na sa akin that you will become a pastor, that you have a pastor's heart. And then nagtagni-tagni. And alam niyo na kwenta, 7 years after that dream, same month, April, yun po yung nangyari April 2012, then ako po ay na-ordain April 2019. 7 years, it means it's God's completion. Napakagaling ng Diyos. Kaya gusto ko po kayong encourage ngayon, tanungin mo yung purpose mo kay Lord, tanungin mo yung caller. Pupunta naman po tayo ngayon sa callie. Tayo na to. Siyempre, hindi na tayo yung caller. Ang callie na tayo. Tayo na yung tinatawag ng Diyos. Tayo yung tinatawagan. Basahin natin sa 2 Timothy chapter 1, verse 8 to 9. Bating basahin natin ulit. 1, 2, 3, go. Therefore, do not be ashamed of the testimony of our Lord, nor of me, his prisoner, but share with me in the sufferings for the gospel according to the power of God who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before time began. Amen. Tinawag po tayo ng Panginoon. Niligtas niya tayo, tsaka niya tayo tinawag. Kaya ibig sabihin, yung kaligtasan mo, simula pa lang yan. Hindi yan nagtatapos. Hindi ka naligtas para tapusin lang ni Lord yung buhay mo. Niligtas ka ni Lord para ipakilala sa'yo na ikaw ay tinawag. Sinisikat na kataga, many are called. Marami daw malamig. Joke lang. Many are called, but few are chosen. Bakit kaya naging few na lang yung chosen? Because of the response. Hindi sa lahat ng tawag may sumasagot. Hindi sa lahat ng tinawag may sumasagot. Kaya naging konti na lang yung pinili. Saan ka mamili ka doon? Doon sa tinawag o doon sa pinili? Mamili ka na lang kasi nasa iyo yung kapangyarihan o nasa iyo yung control to choose whether you want only to be called but not to be chosen. And tayo yung tinatawagan, kaya tayo yung sasagot. Dito sa part na to, nasa atin ang action. And wala po akong ibang maibibigay sa inyo na encouragement kung di
Bakit maraming tao sa simbahan, ang akala nila dyan lang sila? Because they don't have the clarity of what they're calling in their life. Una, dahil hindi nila tinatanong si Lord. Pangalawa, hindi malinaw, ano nga ba yung calling? What is the calling? Ano nga ba yung tinatawag sa atin ng Diyos? Basahin natin sa 1 Corinthians chapter 7, verse 17. But as God has distributed to each one, as the Lord has called each one, so let him walk. So I ordain in all the churches. Ang sabi dito, the Lord has called each one. Sino yon? Ikaw, ako, tayong lahat. Hindi mo pwedeng sabihin na, hindi, yung mga nagpipreach lang yung may panawagan. No, walang sinabi. Actually, walang sinabi sa Bible na ganon. That I only call those who preach. Walang ganon eh. Laging ang patungkol ni Lord pagdating sa mga tinawag ay yung mga mananampalataya, yung naniniwala sa Panginoong Jesus. Yun yung tinawag niyang called. Called. And alam niyo po ba that in the Genesis, the Hebrew word for call is kaleo. Hindi po kalyo, ha? Pwede ba i-flash natin yon? The word kaleo means to call. Pwedeng alisin muna natin yan. Kaleo means to call. And alam nyo, the kaleo, hindi lang siya yung parang tinawag na, uy, Kish! Hindi ganon. It is, kung babalik po tayo sa Genesis, naalala nyo po si Adan, pinangalanan niya yung mga hayop. Di ba siya yung nagpangalan? Eto, baboy to. Dito PA, baboy to. Eto, giraffe to. Eto, zebra to. Pero, hindi lang yun parang pinangalanan. Those kaleo ay may creative power that it says na kapag sinabi niyang Janjan, si Janjan, ibig sabihin, kasama nung pagsalita nung Janjan is those giftings na meron si Janjan. Yung pagtugtog ni Janjan, yung talino niya, yung kakayanan niya, kung paano siya mag-iisip, na andun kasama sa pagpangalan. Hindi lang yung call, yung kaleo ay hindi lang siya parang nilabelan ka. Everything that comes with that is all the things that you can do. At you will do yung design ni Lord sa buhay mo. That's kaleo. Kaya anong sinabi ni Lord, People, tatawagin kang people. Lahat doon, nandun na yung pagiging teacher, nandun na yung pagiging pastor, nandun na yung pagiging public servant, lahat na pagiging asawa, pagaling magluto, nandun lahat yun. That's why, wag mong tingnan yung sarili mo ng mababa. Because God sees you and He invested everything in you dahil may panawagan siya at may purpose siya sa buhay mo. Sasabihin mo, hindi, PA, sabi mo lang yan kasi para maganda sa pandinig eh. No. There's more sa buhay mo, more than sa kung ano man ang meron ka ngayon. Meron dito, mga nabigyan ng second chance sa buhay, no? Sino dito yung nakaranas na nasa bingit ng kamatayan, ano? Yung nag-50-50, wala si Edad eh, no? Pero si Ninang Lot, di ba? Hindi pa natatapos yung buhay mo dahil may purpose pa si Lord. Pinagpapala ka pa ni Lord dahil magiging pagpapala ka pa sa maraming tao. Amen? And alam niyo po ba that the word church in Greek is the word ekklesia. Yan, ekklesia. Ang ibig sabihin po nun, the called out ones. Hindi po yung church ay sinabing building. Hindi po, ang church ay hindi building. Ang church ay ikaw at ako, that we are called the called out ones. Tayo yung mga tinawag ng Diyos. We are the church. The church are the called out ones. Ang simbahan ay ang mga taong tinawag ng Diyos. Palakpakan naman natin ng Diyos doon. Tayong lahat ay tinawag ng Diyos. Because we are in the church, that we are the church. And gusto ko pong pasadahan lang na mabilis that there are 4 types of calling in the Bible. Papasadahan pa naman nila sa mga susunod na linggo. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo ngayon, para mas lubos yung maunawaan, the calling. Ano nga ba yung calling? May 4 na types ng calling sa Bible.
Mas marami pa, pero ito lang apat na to gusto ko i-focus. Una, that we are called to Christ. Kay Lord. Kaya may personal na relationship tayo kay Lord. Tinawag tayo niya upang iligtas niya tayo. Kaya tayo ay tinawag niya sa kanyang sarili para mas makilala natin kung sino siya. Pangalawa po is we are called to God's mission. Sa Matthew chapter 28, the Great Commission, ano? Sabi doon sa Great Commission, go! Yan. Go and make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Yun po yung mission natin. Ang mission natin ay hindi maupo. Ang mission natin is to be a blessing to other people and disciple them into the teaching and into the knowledge of Jesus Christ. So ibig sabihin, yung simbahan pala ay hindi tinawag na maging makasarili. Ang simbahan pala ay tinawag upang maging pagpapala. Ang simbahan pala ay may mission upang mapalaganap sa mundo na merong Diyos na namatay para sa Kanya upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. That's the church. That's our role. That's our mission. That's our general calling. Kaya hindi mo sasabihin, hindi, wala akong karapatan, hindi ako naglilingkod sa Diyos. Wala akong panawagan. No. Because that Great Commission is commanded for those who believe on Jesus Christ. Hindi lang yun sinabi doon sa mga gusto lang. Sige, option. Pwede naman to. Kung gusto mo lang, sundin mo to. Kung hindi, okay lang. No. God is saying, if you are saying that you believe in me, then this is your assignment. Go and make disciple. Go. Umalis ka dito sa simbahan. Hindi ko sabing umalis ka ng simbahan. Umalis ka dito sa simbahan, pagbalik mo, may dala-dala ka na. Amen? Pangatlo, the calling is we are called to our particular ministry. Dito napapasok yung mga pastor, mga apostle. At alam niyo po ba that where there's a fivefold ministry na tinatawag, apostle, pastor, evangelist, teacher, at saka, ano ba isa? Apostle, pastor. Apostle, pastor, teacher, evangelist, tsaka propeta, the prophet. So yung lima po na yon, ang role po nila is to equip kayong lahat. Tinawag lang, there's a fivefold ministry, but their role is to equip all the saints. Kayo po yun, the simbahan. Kami pong nandito mga pastor, ay hindi po kami lang yung magpapalaganap ng mabuting balita. We are here to equip you. That's why we are feeding you the Word of God. Kaya nagpe-pray kami kay Lord, nag-aaral kami ng salita to teach you so you can understand how to go and make disciples. Pero lahat po tayo tinawag. Ngayon, tanungin mo si Lord, Lord, what particular ministry that I am called? Lord, tinawag mo ba akong maging teacher? Lord, tinawag mo ba akong taga-assist ng parking dun sa labas? Hindi ko sinasabing it's all about the church. Maaaring tinawag ka, Lord, tinawag mo ba akong bumuo ng business para yung mga tao ko sa business ko, ako ay may impluwensya na mabahaginan sila ng salita ng Diyos. Lord, tinawag mo ba ako sa kumpanya na to para yung mga magiging katrabaho ko, ako ay maging liwanag sa kanila at mapalaganap ko yung salita ng Diyos. Lord, tinawag mo kung eto yung trabaho ko, nakakasalamuha ko yung mga, kunyari si paring JB, tinawag mo ko Lord na maging may-ari ng maraming tricycle para maging ma-impluwensya ako sa mga tao at mapakilala ko kung sino si Lord sa kanilang mga buhay. Tinawag ka na ikaw ay dito, ikaw ay nurse, ikaw ay ganto. Hindi ko sinasabing that particular ministry is about the church. No. I'm saying is the place where God has put you is the place of your particular ministry. Ang tanong, are you walking sa calling ni Lord doon sa lugar na pinagdalahan niya sa'yo? Ilang tao na ba ang nadala mo simula doon sa lugar, may na-invite ka na bang classmate mo? May na-invite ka na bang katrabaho mo? Kahit hindi mo na-invite, meron ka na bang nabahaginan man lang? Alam nyo po, na humahanga po ako sa mga kabataan, kahit matagal na, pero gagawin po namin ulit. Pero nakita ko sila, willing silang mag-share sa mga taong hindi nila kakilala. Pumupunta po kami sa park, namimigay po kami ng mga chocolate at binabahaginan po namin sila ng salita ng Diyos and pinagpe-pray po namin sila.
And I believe, lalo na pa kaya sa may mga relationship natin, sa mga tao na yon. And God called us to a particular ministry. Paano mo malalaman niya ito? Eto, hindi na to pwedeng sabihin sa'yo, eto, dapat ganito gawin mo. The leader or the pastor will only witness sa kaya mong gawin, pero ikaw mismo yung makakadiscover nun. At ang susi lang dito is tanungin mo si Lord kung ano yung gusto niyang ipagawa sa'yo. Meron dito ang tinatawag maging pastor. Pero pilit mo lang nilalayuan. Pilit mong tinatakbuhan at sinasabi mo, hindi, ayoko, hindi ko kaya. Yun nga yung gusto ni Lord. Because God qualified yung tinawag niya. Hindi niya tinatawag yung qualified na. Nagigets niyo yun? God prepares yung tinawag niya. Hindi tinatawag niya yung prepared na. And many of you are called. Maraming mga bagay. Alam niyo po, meron pang mga tao na tinawag na akala nila magpapastor sila pero hindi pala. Tinawag sila sa industry ng movie production, and doon sila nag-flourish, and maraming tao yung nakarinig ng salita ng Diyos because God put them into the influence, and doon sila nagsimula ng simbahan. Sinasabi ko, that's the calling. Hindi lang po tungkol sa simbahan, patungkol sa personal na tanong mo kay Lord, Lord, anong gusto mong gawin ko sa buhay ko? And many of you here, also, hindi mo pinapaniwalaan yung sarili mo na ikaw ay tinawag na magpastor. O meron naman dito, ayaw maging pastor. Kasi mahirap eh. Puro lang, nakita ko nga si PA, nakita ko si PK, lagi may problema. Lagi may takbuhan ng may mga problema. Pero no, God is so good. Mabuti po ang Diyos. And the last part is, we are called to a specific place. Dito naman po, si Jonah, yung taga-vulcanize doon din, di ba? Si Jonah, si Prophet Jonah, yung tinawag po, pumunta sa Nineveh, pero pumunta po siya sa kabila. Tapos kinain po siya ng malaking isda. Tapos yung malaking isda, dinala po siya doon sa Nineveh. Pero after noon, nagkaroon po ng revival doon sa lugar, and people believe in God. Baka ganun din yung sinasabi sa'yo ni Lord. Pinipilit mo lang tumakbo sa panawagan ng Diyos. Pero yun pala, yung gustong pagawa sa'yo ni Lord, dahil gusto niya sa'yo magsimula yung revival doon sa lugar na yun. And gusto ko, dito po ako magtatapos as I call the musician. There's a calling and there's a purpose that God has placed in your life. And ito po ay communion din. I will ask the usher to distribute the communion. Pero basahin po muna natin sa hindi pala. As the ushers and the musicians are preparing, pwede ko ba kayong maimbitahan na tumayo? Alam niyo po, yung mensahe na to ay walang kwenta if I will not challenge you. Natanungin si Lord, the caller, Lord, what is the purpose of my life? Naniniwala po ako na even as of this moment, this morning, may kinakausap po si Lord sa inyo. May challenge, iba sa inyo, hinahamon kayo ni Lord. Bakit hindi mo i-lay down yung buhay mo sa akin at hayaan mo ako yung masunod sa buhay mo? Those fear, yung mga kinakatakot mo, yung mga inaalala mo in the future, just lay it all down to me. Alam niyo po, nung humakbang po ako sa panawagan ko, kagaya po na nabanggit ko kanina, nireveal sa akin ni Lord na magiging pastor ako. Pero after that, 2013, ako po ay nagtrabaho na sa simbahan. So, ilang taon na ba ako? 11 years na po ako nagwo-work sa simbahan. Pero during those times na hinahakbangan ko yung plano ng Panginoon, marami pong pagsubok. Ako po ay panganay. Ako lang po yung nakatapos sa aming pamilya. And the mindset and ang inaasahan po ng mga magulang ko, ako po yung hindi ko po sila pinabayaan, pero ako po yung magtataguyod sa kanila, na ako po yung magpapayaman.
Pero nagkaroon po ng conflict between the calling and the dreams that I have. Iba kapag nakatagpo mo ang Diyos. Alam niyo, during those moment, nung nag-resign ako sa trabaho ko, at sinabi lang sa akin ni PK, kung magpo-full time ka, ito lang yung matatanggap mong trabaho. Sabihin ko na yung amount para medyo makatotohanan. Ano? Alam niyo pa, unang sahod ko sa simbahan, it's 5,000 pesos. Hindi ko po alam kung paano po nangyari, pero kung paano po kami tinawid ng Diyos. Alam niyo po, nagpapadala ako sa Nueva Ecija, tapos nagbibigay pa ako dito sa Marikina. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung provision ng Diyos. Pero, isa lang ang sigurado ko, na kapag sumunod ka sa panawagan ng Diyos, mas makikita mo yung kamay niya. And even, alam niyo, sa iba po, nung naka-attend po ng kasal namin, alam niyo po, nung nag-step in faith ako, sige Lord, mag-resign ako sa trabaho ko, gusto kong i-position yung sarili ko, magtatrabaho ko sa simbahan. Sabi ko, pero Lord, ikaw bahala sa pamilya ko. Lord, ikaw bahala sa kasal ko. Specific yun. Sinabi ko talaga kay Lord yun, Lord, ikaw bahala sa kasal ko. Hindi ko na sinabi ikaw bahala sa mapapangasawa ko dahil may faith na ako doon, bibigyan ako ni Lord ng mapapangasawa. Pero Lord, ikaw bahala sa kasal ko. And alam niyo po ba, during the preparation ng kasal namin, biglang may nag-message sa akin. First, unang mensahe niya lang sa akin yun, kaya sa history ng Facebook, yun lang yung unang mensahe niya. Sabi niya, malapit ka na pala, ikakasal ka na pala, ano yung GCash number mo? Binigyan niya ako ng 30,000, dun lang mismo sa gabi na yon. May kasunod pa yon, may 20,000 pa. Tapos may nagbigay po ulit 50,000. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung provision. Pero, because that's a promise of God. Hindi ko po yung pinagmamayabang, pero gusto ko po kayong encourage. Bakit ka matatakot na sundin yung pinakamayaman sa lahat? Bakit ka matatakot na yung panawagan mo that the one that who calls you is the mighty one? Bakit ka matatakot na sundin yung Diyos na nagmahal sa'yo that even gave His life for you? And today we have communion. Alam niyo po ang ibig sabihin ng communion is the common union with God. Ibig sabihin, mas mapapalapit tayo to remember what the Lord has done for us. And imagine this, alam niyo, nagninilay-nilay ako, Lord, ano yung connection ng communion and calling? And doon ko na-realize that if Jesus Christ doesn't follow the calling, wala tayong lahat dito. At kung inisip ko na kung yung mga karakter sa Bible ay hindi sumunod sa panawagan nila, then all of us ay pariwara at wala tayong, baka magulong-magulo na yung buhay natin, wala tayong kinakapitan. But because of their obedience to their calling, we have been blessed. And I know the Holy Spirit is speaking to you right now. Alam niyo ang pinakamaganda sa lahat when God is calling you is to remember the cross. Because that cross ang magmamarka that God has called you. Habang hawak-hawak po natin yung bread, sabi po dito, for I received from the Lord, which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, take, eat, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me. Heavenly Father, we thank you, Lord Jesus, that because of your sacrifice, Lord God, pwede kaming lumapit sa iyo, Lord God, at magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Lord, thank you for the sacrifice that you offer so we can have an eternal life. And today, Lord, we remember for you giving your life to the cross, Panginoon. And salamat po. Sa lahat ng may sakit, I declare not only healing, but wholeness and restoration for your physical body in the name of Jesus Christ. As we partake this bread, claim the healing that God has promised to us. Amen. In the
same manner, he also took the cup after saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you will proclaim the Lord's death till He comes." Lord, salamat po sa iyong banal na dugo. Your blood that can cleanse our sins. Your blood that has cleansing power. Your blood that is so powerful that even the enemy flee. And Lord, we thank you for the blood that you have shed for us. We remember you, Lord, on the cross. We remember you, Lord, giving your life for us, Panginoon. Salamat po. Lord God, even as we talk about calling, I pray that those people, Lord God, na kinakausap po ngayon about their calling, Lord God, I pray that this blood will mark, that they will obey you, Lord. Lord, we thank you for the blood. Let's partake it. Medyo nag-overtime po tayo pero di po talaga ako magpapa-altar call, but I really felt this. I don't want to disobey the Holy Spirit. But I just want to open this altar because I believe God will put a call into your life, that God will reveal the calling that you have. And habang kinakanta po natin itong kanta na to, I just want to open this altar and ask the caller, Lord, ano yung purpose ng buhay ko? Lord, ano yung gusto mong ipagawa sa akin? I believe the Holy Spirit is here and wants to mark. Gusto niyang markahan yung panawagan sa buhay niyo. Gusto niyang i-reveal. Gusto niyang ipakita yung panawagan sa buhay mo. And I just want to open this altar. As I sing this song, pwede na po kayo pumunta sa harap. If you want to say, Lord, alam niyo po, nung ni-reveal din sa akin ni Lord yung panawagan ko, I just went to the altar and the Lord speak to me. And naniniwala ako sa kapangyarihan ng altar sa paglapit sa Panginoon. Sa mga leaders po, if you have a prophetic word for those people, you can declare it. I believe the Holy Spirit is here. As we sing this song, talk to God and say, Lord, ano nga ba yung panawagan mo sa buhay ko? Lord, I want the clarity. Lord, gusto kong maging malinaw. Panginoon, dahil gusto kong sumunod sa'yo. Was born with Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was born with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was born with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was born with the precious blood of. Oh, come to the altar. Oh, come to the altar. The
God is in this place. If you feel the fire of God, you just continue to receive the fire of God. Because God is calling you. God is calling you. Oh, God is calling you. That you will do something for God. That your life has a purpose. May kwenta yung buhay mo and may pinapagawa si Lord sa'yo. And the Spirit is revealing things. Lord, ipakita mo, I pray for an open eyes, spiritual eyes to be open in the name of Jesus Christ. I pray for spiritual ears to be open in the name of Jesus Christ, that they may hear, that they may see what is the purpose and what you have called them, God. Oh, Spirit of the living God, blow upon this place. Blow upon this place. And I just felt this. Merong verse sa Romans, sabi niya sa Romans, your gifts and calling are irrevocable. And kung napil mo na parang, Lord, naging malamig na ako sa'yo, Lord, naging tuyo na yung buhay ko, feeling ko hindi ko na mapupulfill yung calling ko sa buhay ko. Pero sinasabi ni Lord, yung panawagan, yung gifts na binigay ko sa'yo, walang makakatanggal nun. Even you failed, even you make mistake, kahit tumalikod ka sa akin, the calling is still there. Nandun yung panawagan ng Diyos. And I just want to declare that there will be a restoration of the calling of God into your life. God has called you. And even as we sing songs again, this is your moment to ask God. The caller, ask the caller, Lord, ipakita mo sa akin, Panginoon. Gusto pa kitang makilala. So para mas malaman ko pa yung mga ipapagawa mo sa akin. Meron dito, you are put into the position, mataas na position, because God is saying, I want you to be the salt and light on that position. Meron ditong pagpapalain ng kanyang business more than you can imagine, because you are called to be a blessing. You are called to empower people. And even as the Holy Spirit is hovering upon this place, oh dear God, Lord, I pray that you reveal yourself to us, my Lord. Reveal yourself to us, Lord. Yes, Lord. Ask God. Ask and you will receive. Ask and you will receive. Oh, come to the altar. Father's arms are open wide. Forgiveness was poured in the precious blood.
has spoken to you. Ngayon, I pray that it will be sealed by the Holy Spirit. You are called. You are chosen. The next phase is for you to be faithful into the calling that God has for you. Come on, conquer the place where God has put you. I decree and declare for the anointing of breakthrough. Spirit of the Lord, the anointing to speak, the anointing to share the love of God. Cornerstone Marikina, we are called to conquer, we are called to multiply, we are called to break through. And this is our moment. This is our now word for the Lord, from the Lord. Amen and amen. Let's lift our hands. Go make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. In Jesus' name, amen and amen. Come on, church. Give the Lord the best. Thank you, Lord, for calling us.